Isipin ang isang mundo kung saan walang limitasyon ang luho, kung saan ang mga pribadong jet ay mayroong mga seatbelt na pinataba ng ginto. Ang mga super yacht ay katulad ng mga palasyong lumulutang at ang mga bahay ay tila mga museo ng kasaganaan. Ito ay hindi isang katang-isip lamang, ito ang pang-araw-araw na buhay ng Prinsipe Saudita Salman, ang pinakamayaman sa buong mundo. Ang kanyang yaman ay lampas sa pangunawa at ang kanyang estilo ng pamumuhay ay nagpapakita nito sa paraang hindi kayang isipin ng karamihan. Palasyo at mga mansyon na nagpapamuhay sa tunay na kasaganaan. Maligayang pagdating sa Chateau Louis XIV, matatagpuan sa labas ng Paris, isang lugar na tila nauukol sa isang aklat ng kasaysayan, ngunit mayroon ang pinakabagong teknolohiya ng siglo XXI. Ito chateau na nagkakahalaga ng $300 milyon ay ang perpektong kahulugan ng kasaganaan. May mga fuentes ng ginto, mga rebulto ng marmol at isang wine cellar na may 3,000 boteng ng pinakamahusay na alak sa buong mundo. At hindi natin pwedeng kalimutan ang hindi nakikitang sistema ng seguridad. Ito ang natupad na pangarap ni James Bond maliban sa Aston Martin. Ito ay hindi lamang isang bahay, ito ay isang pahayag. Ang mga interior ng palasyo ay napakaraan na maaring kang magdalawang isip bago ka pa umupo sa isang sofa. Maaring ito ay isang hindi mapapantayang obra ng sining, ngunit ang koronang hiyas ng koleksyon ni Prinsipe Salman ay hindi nakabatay lamang sa Paris. Sa pagbalik sa Riyadh, ang kanyang mga palasyo ay kahit mas ginagawa pang mukhang maaliwalas na Airbnb ang Versailles. Isipin ang mga malalaking ballroom, pribadong hardin na napakalawak na kailangan pa ng GPS, ang hardinero at sapat na marmol na importado upang makipagsabayan sa Roma. Ang mga palasyong ito ay hindi lamang mga tahanan, mga pahayag ng labis na arkitekturang na may timplang tradisyonal ng Islam at antas ng luho na nagpapantay sa ibang mga royal family na mukhang simple kumpara dito. At sino ang may pribilehiyo na tamasahin ang mga kapaligiran? Ang elite ng pandaigdigang lipunan. Mga pinuno ng estado, royalty, mga taipan ng negosyo at mga kilalang personalidad ay dating nakaupo sa kanilang mga hapagpalasyo. Suriin natin ang listahan ng mga bisita, mga presidente ng Estados Unidos, mga leader ng Europa, mga miyembro ng royalty ng Gitnang Silangan, mga business mogul tulad ni Elon Musk at mga bituin ng Hollywood tulad ni Leonardo DiCaprio, Will Smith at Mariah Carey. Ang mga pagdiriwang na ito'y mayroong mga alamat kung saan mga leader sa buong mundo ay nagtutungo sa tabi ng mga nanalo ng Oscar at lahat sila'y kumikita ng kaunting kaugnayan. Sa mga internasyonal na ari-arian, hindi inuukit ni Prinsipe Salman ang kanyang sarili sa isang time zone. Mayroon siyang mga tirahan sa buong mundo mula sa London hanggang sa Maldivas. Ang mamahaling portfolio ni Prinsipe Salman ay nakabibilib na may kasunod ng kadakilaan ng Chateau Louis XIII. Ang Palasyo Al Yamama ni Prinsipe Salman sa Riyadh ay isa pa sa mga nangkamangha-manghang tahanan sa kanyang koleksyon ng mga marangyat opulenteng tirahan. Bilang sentro ng kapangyarihan at kaharian ng Saudi, itong palasyo ay nagpapalitan ng sukat. Mag-akalang malalawak na silid na pinapitaan ng mga gantimpala ginto na kabalot ng marmol. Mga kwartong sumisibol ng kaharilikan ng royalty at mga taniman na kahanga-hanga na tila naglalarawan ng isang real na postcard. Hindi katakataka na may dedicated na koponan na nagtatrabaho 24 oras, isang araw lamang upang tiyakin na bawat dahon at patak ay mananatiling walang kasiraan. Isang malinaw na tanda ng pagkahilig ng prinsipe sa kahusayan. Kapag iniisip mong ang kahanga-hangang yan ay hindi maibaba, ihaharap ni Prinsipe Salman ang kanyang Palasyo Erga sa Riyadh, isang royal retreat na nagtatambal ng tradisyonal na arkitekturang Islamiko
sa kaginhawahan ng modernong luho. Ang mga leader sa buong mundo ay inuimbita upang tamasahin ang tahimik at marangyang kapaligiran habang nag-uusapin ang tungkol sa kinabukasan ng mga bansa. At kung masyadong uminit ang kahoy ng disyerto, palaging naroroon ang kanyang mansyon sa London sa Kensington Palace Gardens, isang ari-arian na nagkakahalaga ng 230 milyong pundo na may sinehan, spa at underground na pool. Ito ang pinakamataas na gilid ng kasaganaan sa lungsod, ang pagsasanib ng klasikong disenyo at bantog. At pagkatapos, mayroon kang iyong sariling pribadong isla sa Maldives, ang pinakamahusay na tropikal na takasan. Isipin ang mga beachfront villas, malinaw na tubig at puting buhanging walang bahid, lahat ng maingat na implano upang magbigay ng privacy at exclusivity. Ito ay isang paraiso kung saan ang pagpapahinga ay nagtatagpo sa mahusay na pag-aalaga, perpekto para sa pinakapili na pulong. Ngunit ang pangitain ng kasaganahan ni Prinsipe Salman ay hindi limitado sa kasalukuyan, ito ay malaon na umaabante sa hinaharap kasama ang Neom City. Ang futuristikong metropolis na nagkakahalagang $500 bilyong ay hindi lamang isang kakaibang pagnanais, kung saan ang mga naglalakihang gusali na kumikislap laban sa horizonte ng disyerto at ang mga tahanan na hinihikayat ng artificial intelligence ay umaagapay sa lahat ng pangangailangan bago mo pa maunawaan. Ang Neom ay nangangako ng isang advanced na uri ng pamumuhay na tila isang pasaporte sa susunod na siglo, kung saan ang autonomous vehicles ay umaandar sa kalsada at ang cutting-edge na teknolohiya ay bumubuo ng lahat ng aspeto ng buhay. Ito ay hindi lamang isang lungsod. Ito ay ang marangyang eksperimento ni Prinsipe Salman sa pag-aalay ng walang kapantayang kasaganaan sa pangunaing pagbabago, itinatag ang isang bagong pamantayan ng kahusayan para sa kung ano ang maaaring maging ang hinaharap. Habang iniwan natin ang futuristikong paligid ng Neom, buong kabuuan nating binago ang ating takbo at naglubog sa isa pang aspeto ng marangyang estilo ng pamumuhay ni Prinsipe Salman. Mula sa palasyo patungong paraiso, walang limitasyon ang paghihigpit ng kanyang panlasa. Sumama sa amin habang bumibilis at inilalibot namin ang mundo ng mga supercar at exotic vehicles kung saan ang bilis ay nagtatagpo sa pagiging bihasa. Ang mga supercar at exotic vehicles ang bumubuo sa sanlibutan ng mga bilyonaryo. Ito ay hindi lamang isang simpleng paradahan para sa iba't ibang mga sasakyan. Ito ay isang koleksyon na magpapapanglaw kahit sa pinakatapat na mga tagahanga ng motorsiklo. Rolls-Royces, Ferraris, Lamborghinis, Bugattis, lahat yon ay mayroon si Prinsipe Salman. At kapag ikaw ay ang prinsipe tagapagmana ng Arabia Saudita, ang mga ito ay hindi lamang mga sasakyan, mga tunay na tropeyo. Ito, Rolls-Royce Phantom na partikular ay mas makapal kaysa sa isang bangkong kofre. Mayroong mga bintanang bala-proof, custom na mga leather interior at teknolohiyang superior kaysa sa isang tindahan ng Apple. Ang sasakyan na ito ay mahalaga bilang isang matibay na kastilyo sa mga gulong, ngunit may karagdagang porsyento ng elegansya. Kung ikaw ay naghunos dili na ang iyong sasakyan ay nangangailangan ng higit na seguridad, isipin ang iyong sarili na nagmamaneho ng isang Rolls-Royce na kayang tumagal sa isang karera na karapat-dapat sa isang pelikulang aksyon. Hindi lamang nag-iipon ng mga sasakyan si Prinsipe Mohammed bin Salman, siya rin ay nagpapabago-bago sa mga ito. Ang kanyang garahe ay isang palabas ng kasangkapan, bilis at eksklusibong mga pagbabago na sumasalamin hindi lamang sa kanyang personalidad, kundi pati na rin sa kanyang katayuan. Dito ay isang mas detalyadong pagtingin sa ilang ng mga kayamanan na matatagpuan mo sa playground ng kanyang mga bilyonaryo.
Sa mundo ng kasaganaan, ang Rolls-Royce Phantom ay kadalasang ang sasakyan na hinahangaan ng mga iba pang mga pang-elite na sasakyan. Gayunpaman, ang kustomisadong Phantom ni Salman ay nagbibigay ng isang bagong antas sa bagay na iyan. Bukod sa pagiging bala-proof, ito ay nilagyan din ng advanced na teknolohiya, kasama ang isang kakaibang sound system na kayang pasiglahin ang mga audio files, custom na mga leather interior mula sa pinakamahusay na materyales, at ang iconic Rolls-Royce Starlight headliner na parang nagpapalitaw ng isang nagniningning na langit na may libu-libong maliit na ilaw. At nabanggit ba namin ang ilan sa mga bituin na ito ay maaaring tunay na mga diamante? Bakit hindi magdagdag ng isa pang extra ang pagkislap sa iyong paglalakbay? At kung ikaw ay nag-isip na magkaroon ng ikalawang Ferrari, iminumungkahi ni Prinsipe Salman, bakit hindi magkaroon ng 3 o 4? Isa sa mga kaban ng kayamanan ni Salman ay ang Ferrari F12 Berlinetta, isang sasakyang pinagsama ang elegante na disenyo at nakabibighaning lakas. Ang F12 Berlinetta ay isa sa pinakamabilis na sasakyang pangdaanan ng Ferrari. Kayang maabot ang 0 hanggang 60 milya bawat oras sa loob lamang ng 3.1 segundo. Gayunpaman, hindi lang ito tungkol sa bilis, kundi pati na rin sa estilo. Ang bersyon ni Salman ay may kakaibang kulay, puno ng mga detalyadong interior na magpapabighaning sa iyo ang sinuman na nagmamahal ng mga sasakyan. Mula sa mga carbon fiber finish hanggang sa mga malambot na leather seats, itong Ferrari ay umaapaw sa eksklusibidad. At bagaman ang isang Ferrari ay maganda, naniniwala si Salman na ang pagiging beryetyo ang likas na lasa ng buhay. Kaya, naturalmente, ang kanilang garage ay puno ng iba't ibang mga dagdag na Ferrari. Bawat isa ay may kanilang mga espesyal na pagbabago. May ilan para sa mabilis na takbo, iba para sa pagpapakita, at may ilan lamang para masiguradong wala ng iba sa mundo ang parehong modelo. Kung ang mga Ferrari ay itinuturing na mga hiyas ng kanyang garage, hindi rin natin pwedeng kalimutan ang Lamborghini Aventador, isang sasakyan na napakapansin na halos kailangan ng sarili nitong spotlight. Ang Lamborghini Aventador ay hindi isang karaniwang sasakyan. Ito ay isang supercar na binibighani ang mga mata sa tuwing dumaan. Ang Aventador ni Prinsipe Salman ay isang katas ng personalisadong likha na may katawan na pintadong may kakaibang metallic na tono na nagbabago ng kulay ayon sa liwanag. Sa ilalim ng hood, may makikita kang isang V12 engine na umaatungal na parang bagyo sa mga gulong. Sa loob, meron kang kustomisadong leather upholstery na may mga detalyeng gawa sa kamay, isang state-of-the-art dashboard na may pinakabagong teknolohiyang pangmamaneho, at lahat ng karagdagang sangkap na maaasahan mo mula sa isa sa pinakasari-saring sasakyan sa mundo. Ang Aventador, ang uri ng sasakyan na pinipili mo upang yumugto ng pansin ng mga tao, isang bagay na hinahanap ni Prinsipe Salman. Sa paglalakbay sa mga lansangan ng Riyadh o sa pagpapabilis sa isang pribadong pista, ang Lamborghini na ito ay puro performance at estilo. At mayroon pang Bugatti Chiron sapagkat kapag naghari ka sa lupa, maaari ka ring gumapi ng mga record sa bilis habang ginagawa ito. Ang Bugatti Chiron ay isa sa pinakamabilis na production car sa planeta. At ang Chiron ni Prinsipe Salman ay hindi maiaangkop. Kayang marating ang mga takbo na higit sa 260 milya bawat oras. Ang sasakyan na ito ay isang himala ng inhinyeriya, pinagsasama ang labis na lakas at kagandahan na nakalulula. Ngunit ang Chiron ni Prinsipe Salman ay hindi lamang tungkol sa bilis. Ito ay isang personalisadong bersyon na may custom interiors, eksklusibong pintura at mga marangyang detalye na nagpapalabas sa kanya mula sa lahat ng iba pang mga Chiron sa kalsada. Para kay Prinsipe Salman, ang pagmamaneho ng Bugatti ay hindi lamang tungkol sa pagdating mula sa puntong A hanggang B. Ito ay tungkol sa pagdala ng malaking impresyon.
Ang huni ng makina, ang katiyakan na ang sasakyang ito ay aakit ng pansin kahit saan man magpunta. Kapag mayroon ka ng pinakamagagandang kotse sa mundo, bakit hindi mo itaas ang antas sa ilang mga sasakyan na may balot ng ginto? Oo, mga sasakyang may balot ng ginto. Ang koleksyon ni Prinsipe Salman ay kinabibilangan ng iba't ibang mga sasakyan na pinersonalisado na may pampamanghang pagtatapos na ito. Sa wakas, bakit magmamay-ari ng labis na yaman kung hindi pinapayagan ng kaunti pamumulitika? Ang mga sasakyang ito ay hindi lamang nagpapahiwatig ng kasaganahan, kundi mga pahayag din. Mula sa mga Rolls-Royces na may balot ng ginto hanggang sa mga Lamborghinis na puno ng metal, ang mga sasakyang ito ay isang halong sining at bilis. Bawat detalye ng mga sasakyang ito ay naingatan ng meticulously upang tiyakin na talagang kumikislap sila sa daan. Isipin ang pagdating sa isang okasyon sa isang sasakyang may balot ng ginto. Higit pa sa isang paraan ng transportasyon, ito ay isang pahayag na ikaw ay nasa isang eksklusibong antas. Para sa Prinsipe Salman, ito ay isa lamang pangkaraniwang araw. Gayunpaman, ang kanyang koleksyon ay hindi limitado lamang sa pinakabagong at pinakamarikit. Mayroon din itong pagkahilig sa mga klasikong vintage. Ang kanyang garahe ay puno ng iba't ibang mga bihirang lumang sasakyang pinahahalagahan ng mga kolektor sa buong mundo. Mula sa mga vintage Rolls-Royces hanggang sa mga klasikong Ferraris, ang mga sasakyang ito ay binawasan sa kanilang dating kaluwalhatian at personalisado ng mga makabagong touch. Ang pagkakaroon ng isang sasakyang klasiko ay hindi lamang tungkol sa estetikang kagandahan, kundi tungkol din sa pagpapreserba ng isang piraso ng kasaysayan. Ang mga klasikong sasakyang hawak ni Prinsipe Salman ay inaalagaan sa walang pintang kalagayan. May ilan na napakabihirang modelo na itinuturing na hindi mapapalitan. Isa sa mga pinakapansin na vintage ay ang isang Ferrari 275 GTB mula sa 1967. Isang icon na pumapag-isa sa walang kamatayan na disenyo ng Ferrari sa kasanayan ng isang nakalipas na panahon. Ang sasakyang ito, kasama ng iba pang katulad nito, ay nagiging paalala na sa kabila ng pag-unlad ng teknolohiya, ang tunay na kagandahan ay walang kamatayan. Kaya, kung ikaw ay nag-iisip na mamuhunan sa isang supercar o 10, maaaring pabago-baguhin ka ng garahe ni Prinsipe Salman sa iyong mga desisyon sa buhay. Maging ang bilis ng isang Bugatti, ang style ng isang Lamborghini o ang opulensya ng isang Rolls-Royce na may ginto, ang iyong koleksyon ng mga sasakyan ay isang paraiso. Ngunit mag-ingat, kapag hindi mo na nga pinakikinggan ang iyong garage, ang iyong simpleng pamilyar na sedan ay marahil ay mangyaring hindi na magmukhang pareho. Mga ekstrabaganteng pagbili, sining, alahas at koleksyon. Noong 2017, si Prinsipe Salman ay naglabas ng isang pahayag na bumalong sa buong mundo. Kumuha siya ng pinakamahal na larawan na kailanman ay nililong, ang Salvator Mundi ni Leonardo da Vinci, sa kabangisan na $480 milyong. Saan nakadisplay ang hindi maiisip na mahalagang obra ng sining na ito? Siyempre, sa isa sa kanyang mga yate. Hindi araw-araw na makikita ng kusang ang isang obra ni Da Vinci na nakalantad sa mga pader sa tabi ng isang pool. Habang maaaring maglantad ang karamihan ng isang obra ng sining sa living room, itaas naman ng Prinsipe Salman ang disenyo ng kanyang tahanan sa ibang antas. May mga obra ng sining ng Renaissance sa kanyang mga yate. Ito ay isang bagong pamantayan ng luho kung saan ang sining at kaluguran ay pinagsasama ng maayos. Ngunit ang Salvator Mundi ay simula lamang. Ang pagpapahalaga ni Prinsipe Salman sa sining ay naglalakbay sa mga siglo at kontinente. May eklektikong koleksyon mula sa mga makabagong obra hanggang sa mga klasikong piraso at mga pambihirang antikwo. Mula kay Picasso hanggang kay Warhol, ang koleksyon niya ng sining ay nagpapakita ng malalim na pagpapahalaga sa kasaysayan at kultura.
Sa iba pang aspeto, ang kahusayan ni Prinsipe Salman ay kumikilos pati sa mga alahas at relo. Ang kanyang koleksyon ay may mga relo na may mga diamonds, mga piraso na nilabas sa pamamagitan ng mga kilalang designer sa buong mundo. Mga relo mula sa Patek Philippe, Vacheron Constantin at Audemars Piguet. Personalized ayon sa kanyang mahigpit na mga pamantayan. Ang mga relo na ito ay nag-aalok lamang ng isang sulyap sa kanyang kahangahangang kayamanan ng mga pasadyang lumilikha ng mga edisyon na limitado. Ito ay hindi lamang simpleng mga aksesorya, kundi mga likha ng sining sa kanilang sarili. Bakit magpapakontento sa isang karaniwang relos kung maaari kang gumamit ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa isang supercar? Ang koleksyon ni Prinsipe Salman ay hindi lamang limitado sa mga relos, kundi pati na rin sa mga marikit at pambihirang koleksyon ng gem mula sa buong mundo. Mula sa mga artifacts ng sinaunang Ehipto hanggang sa mararangki na mga meubles na noon ay pag-aari ng mga emperador. Nagsasaad ang koleksyon ni Prinsipe Salman ng kanyang walang kasawian na pagnanasa para sa mga bihirang at mahalagang bagay. Isang halimbawa nito ay ang kanyang koleksyon ng mga gem, kabilang ang mga safiro na katulad ng bola ng golf, walang kupas na mga diamante at mga berdeng esmeralda na magpapanganyak kay Cleopatra. Gayunpaman, hindi lamang mga alahas at mga gem ang kanyang nakukuha. Binibigyang saklaw din ng koleksyon ni Prinsipe Salman ang mga sinaunang relihiya at mararangki na mga bagay mula sa mga napakatatagal ng nawawalang sibilisasyon. Ang pagmamay-ari ng isang makasaysayang bagay tulad ng isang pinggan ng dinastyang Ming o isang eskultura Romano ay nag-uugnay sa kanya sa sining ng nakaraan. At mayroon din tayo ang mga meubles. Higit sila sa simpleng dekorasyon, sila ay tila isang may kabutihang sining na may funksyon. Ang kanyang mga tahanan ay pinapalibutan ng mga upuan na nagsisilbing dekorasyon, mga mesa na may inkrustadong mutyang perlas at mga personalisadong kandelerong kayang mag-ilaw sa buong palasyo. Bawat piraso ay nagkukwento mula sa mga upuan na magumang kabalyo o sa mga tapiseriyang seda na hinabi ng mga bihasang manggagawa. Para kay Prinsipe Salman, walang detalye na maliit. Ang bawat bagay sa kanyang mga palasyo ay gawa sa mga pinakamaprarang materyales na hindi lamang nagsasalarawan ng luho, kundi pati na rin isang pagpupugay sa kasanayan ng mga manggagawa at ng kasaysayan. Ang kanyang pagpipili na bilhin ang mga mahahalagang artepaktong makasaysayan ay nagbibigay sa kanya ng katanyagan bilang isang mangangalakal. Ang koleksyon ni Prinsipe Salman ay sumasaklaw sa mga siglo at kultura mula sa mga relika ng sinaunang Ehipto hanggang sa mga palayok ng dinastiyang Ming. Ang mga piraso na ito ay hindi lamang simpleng dekorasyon, kundi sumisimbolo sa mga sibilisasyon na naglikha sa mga ito na maingat na naipreserba sa kanyang pribadong koleksyon. Ang pagkakaroon ng isang palayok mula sa isang imperial na palasyo o isang eskultura mula sa panahon ng mga faraon ay pagkakaroon ng piraso ng kasaysayan sa iyong mga kamay. Higit pa sa mga bagay na koleksyon, ang mga item na ito ay kumakatawan sa malalim na kahulugan ng kultura na maingat na pinili ng mapanlikhaing mata ni Prinsipe Salman. Ang kanyang koleksyon ay mula sa mga obra maestra ng sining hanggang sa mga bihirang mga gintong bato at mga makasaysayang artefakto, hindi lamang nagpapakahirap sa kasaganaan, kundi nagpapahayag din ng kasaysayan at pagdiriwang sa mga pinakamalalaking mga tagumpay ng sining sa buong mundo. Bukod dito, hindi sapat kay Prinsipe Salman ang sining at mga alahas lamang. Samahan natin siya sa pagtuklas kung paano niya itinataas ang kasaganaan sa isang mas mataas na antas sa kanyang mga luho at mga eksklusibong escapades.
Pagdating sa mga bakasyon, hindi nagbibigay kasiyahan si Prinsipe Salman. Sa halip na magtuloy sa mga luxury hotel o mga unang klase na mga resort, bakit hindi na lang umupa ng buong isla? Noong 2015, kanyang tinawag ang pansin sa pag-upa ng pribadong isla ng Vela sa Maldivas para sa mga halos 50 milyon. O kanyang inupa ang buong isla. Sa huli, bakit ibabahagi ang paraiso sa iba pang mga turista kung maaari mong magkaroon ng lahat para sa iyo lamang? Ang Vela ay hindi isang karaniwang tropikal na tahanan. Ito ay isa sa pinaka-eksklusibong mga resort sa mundo kung saan ang mga ultramayaman ay tunay na naghahanap ng pagsiklab ng lahat. Kapag nagpasya si Prinsipe Salman na magbakasyon, ang privacy ay prioridad. Pinauupahan niya ang buong isla, tiyak na nagbibigay ng eksklusibidad para sa kanya, kanyang mga matalik na kaibigan, at isang piniling grupo ng mga tauhan na nasa kanyang serbisyo. Ang kanyang bakasyon ay hindi lamang tungkol sa pagtatampisaw sa karagatan, kundi sa mga beach party na puno ng mga kilalang DJs, mataas na klase na pagkain na hinanda ng mga Michelin-starred chefs at mga personalisadong serbisyo tulad ng cocktails sa pribadong yate at spa treatments na may tanawin ng karagatan. Mga sikat, mga lider ng politika at mga negosyante ay sumasama sa kanya sa mga labis-labis na pagtakas na ito na lumilikha ng isang eksklusibong at mamahaling networking environment. Hindi sapat ang isang tropikal na paraiso para kay Prinsipe Salman na nagtitiyak na ang kanyang mga bisita ay mapapasaya sa mga eksklusibong palabas. Pinauwi niya ang mga kilalang musikero tulad nina Andrea Bocelli at Mariah Carey upang mag-perform ng intimate concerts habang naglalaho ang araw. Habang ang kanilang mga tinig ay humahalimuyak sa hangin, nagtataasan ng champagne ang mga bisita sa ilalim ng mga bituin sa isang konsyerto na hinati-hati para sa isang hand-picked audience. Ito ang klase ng simpleng pagtitipon na karaniwang inoorganisa ni Prinsipe Salman. Bukod pa rito, hindi mawawala ang mga mararangyang pribadong yate na nakadaong malapit, handa sa paghatid ng mga panauhing sa isang araw ng paglayag, sa pangingisda sa malalim na karagatan, o payapang paglalakbay sa malinaw na tubig. Ang mga ito ay hindi ordinaryong yate, kundi tunay na lumulutang na palasyo na mayroong jacuzzis, mga sinehan at sapat na espasyo para sa mga biglang na party sa anumang oras. Habang tinatamasa ang mga paglalakbay sa dagat mula sa pamamangno sa malinaw na lawa, nakatutuwang masahe habang nasa yate o cocktail sa mga deck na habang ang mga dolphins ay naglalaro malapit, bawat sandali ay inorganisa upang magbigay ng pinakamataas na kaligayahan sa pandagatang labas. At kapag nais ng mga bisita na magpahinga mula sa kaguluhan, ang marangyang spa ng isla ay nagbibigay ng pinakamataas na antas ng pahinga. Na may tanawin ng kahangahangang karagatang Indico, ang spa ay nag-aalok mula sa personalisadong klase ng yoga hanggang sa mga masahe ng kinalaman na gamit ang mga exotic oils mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga panauhing ni Prinsipe Salman ay nagtitiyak ng pribadong treatment rooms na may tanawin ng karagatan, nagbibigay ng kaganapan ng ganap na pahinga. Gayunpaman, hindi limitado ang pagmamahal ni Prinsipe Salman sa luho sa mga islang tropikal. Ang iyong mga bakasyon ay dala ka sa mga eksotikong destinasyon sa buong mundo, mula sa mga mapapaslang na mga dalampasigan ng Riviera Frances hanggang sa iniberadong mga tuktok ng mga Swiss Alps. Kapag oras na ng pag-eski, hindi lang nagre-reserve si Prinsipe Salman ng isang cabin, kundi nagre-renta ng isang buong seksyon ng bundok upang siguruhin ang kanyang privacy kasama ang personal na mga ski instructor at mga karanasang post-ski na nag-aalok ng pinakamahusay na mga alak at mga kulinaryang yari. Halimbawa, ang kanyang villa ng musika sa Riviera Frances ay hindi lamang isang bahay sa tabi ng dagat.
kundi isang malawak na ari-arian na may malawak na tanawin ng Mediterranean, pribadong daanan patungo sa isang di natapakan na beach at mga silid para sa pag-aakomoda sa isang maliit na pulutong. Ang villa ay sumasagisag sa elegansiya na may mga interior na nilikha ng kilalang mga arkitekto at decorators. Kapag hindi nakarelax sa tabi ng walang hanggang pool, si Prinsipe Salman ay nagho-host ng mga eksklusibong hapunan kasama ang pandaigdigang mga elite kung saan ang mga pinakamabuting alak at gourmet na putahe ay dumadaloy ng parehong mga maluwag na tila hangin ng dagat. O baka naman, baka si Prinsipe Salman ay feeling a little cold kapag dumating ang taglamig, siya ay nababalita sa kanyang chalet sa Swiss Alps kasama ang kanyang kahalili. Ito ay hindi ordinaryong chalet ski, kundi isang palasyo sa niebe na may isang pribadong chef na espesyalisado sa Alpine cuisine, isang spa na may thermal springs upang labanan ang lamig, at mga eksklusibong ski slopes para sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng isang araw sa ski slopes, si Prinsipe Salman at ang kanyang mga bisita ay nagre-relax sa chalet, nag-e-enjoy ng cocktails sa tabi ng fireplace, gourmet na hapunan at live entertainment. Ang buong karanasan ay inilaan para sa isang solong layunin, ang pagsasalo-salo sa pinakamahusay na mga bagay na maaaring iaalok ng buhay. Sa gayon, ang mga bakasyon ni Prinsipe Salman ay hindi lamang simpleng pagtatakas, kundi isang natatanging karanasan ng kaginhawaan at elegansya. Ito ay mga karanasan. Kung nakikinabang sa isang pribadong isla sa Maldivas, naglalayag sa Mediterranean sa isang super yate, o nag-e-eskila sa Swiss Alps, ang iyong mga bakasyon ay patotoo sa ideya na kapag may mundo sa kaharian ng iyong mga kamay, bakit hindi mo subukan ang lahat ng ito? Ang mga ito ay hindi lamang simpleng bakasyon. Sila'y mga larawan ng yaman, kapangyarihan at pamumuhay ng lubusang marangya. Kaarawan na nararapat para sa royalty, eksklusibong mga party at mga kaganapan. Alam ni Prinsipe Salman kung paano magsaya. Maging isang pribadong konsyerto sa kanyang yate o isang malaking party sa kanyang Pranses na kastilyo, ang kanyang mga kaganapan ay naging alamat. Kinakausap natin ang tungkol sa pagdala sa Mariah Carey o Enrique Iglesias upang kumanta para sa isang napiling grupo ng mga panauhin. Dahil kapag ikaw si Prinsipe Salman, ang pinakasikat na mga artist sa mundo ay nasa isang tawag lang. Isipin ang pagpasok sa isang palasyong tulad ng Versailles, mga kandelabro ng ginto, mga sahig na marmol na pulidong perpekto at mahahabang mesa na puno ng porselana, kubyertos na may balahing ginto at walang sawang pag-agos ng champagne. Sa isang dulo, maaari mong makita si Leonardo DiCaprio. Sa kabilang dulo ng mesa, si Cristiano Ronaldo sa isang malalim na usapan kasama si Elon Musk. Sa likod, ang mga chefs na may Michelin stars ay nagluluto ng isang opulenteng 5 palatang hapunan na may trufa, caviar, beluga at bihirang vintage na champagne. Ang mga hapunang ito ay higit pa sa simpleng pagkain. Ito ay mga karanasan sa pagkain. Ang mga chefs ay dala mula sa iba't ibang parte ng mundo upang lumikha ng mga menu na maikukumpara sa anumang mataas na gastronomiya na restaurant. Bawat putahe ay isang obra maestra na nilikha gamit ang pinakamariraming sangkap at inilunsad bilang tunay na mga likhang sining. Ngunit ang tunay na mahika ay nangyayari matapos ang hapunan. Ang mga post-dinner party ni Prinsipe Salman ay halos hindi karaniwan. Madalas ito ay sa kanyang super yacht na Serene o sa isa sa kanyang mga malalaking palasyo. Ang mga panauhin ay nag-aalok sa mga marangyang upuan, nakikinig kay Andrea Bocelli na kumakanta sa ilalim ng mga bituin o nagsasayaw sa tugtog ng mga kilalang DJ tulad ni David Guetta. Ang intimate at labis na mapagmalaki na kapaligiran
kasama ang pinakamahusay na mga inumin at gourmet na merienda sa madaling araw ay gumagawa ng mga pagtitipon na ito ng isang alamat. Sa lupa, nag-oorganisa si Prinsipe Salman ng mga temang gala na tiyak na hindi mag-iwan ng anuman. Halimbawa, ang kanyang sikat na White Tie Masquerade Ball sa palasyo ng Urga. Dumating ang mga panauhin na may personalisadong haute couture na damit. Ang kanilang mga mukhay nakatago sa likod ng mga intricately designed na maskara. Ang liwanag ng mga kandila ay nagbibigay liwanag sa ballroom sa isang maalab na pagkakasunod-sunod, habang ang mga panauhin ay dinalhin pabalik sa panahon ng royalty noong ika-17 siglo. Bawat detalye mula sa dekorasyon hanggang sa mga performance ay pinaghandaan ng maingat, lumilikha ng isang atmosfera ng dalisay na kamahalan. Para sa higit pang eksklusibidad, paminsan-minsan nag-iimbita ng mga kaganapan si Prinsipe Salman sa kanyang pribadong galeriya ng sining. Isipin ang lasa ng champagne sa tabi ng isang pintura ni Leonardo da Vinci na napaligiran ng mga obra maestra ng Renaissance at makabagong sining. Ang mga party sa gallery na ito ay mataas at intimate, pagsasama ng mataas na kultura at elite socialization sa isang paraan na makakaya lang gawin ni Prinsipe Salman. Ang mga outdoor party naman ni Prinsipe Salman ay hindi rin kahambing. May kahangahangang tanawin ng mga ilawang hardin o walang hanggang pool. Isipin ang isang pribadong konsyerto sa tabi ng Mediterranean o isang jazz performance sa ilalim ng mga bituin sa isang marangyang hardin. Ang mga inumin ay pinapagsilbihan ng sagana. Ang pagkain ay sagana at bawat detalye ay maingat na naipaplano upang magbigay ng isang memorable na karanasan. Gayunpaman, sa kabila ng pagpapakitang taong ito ng mga piging, lumalampas ang buhay ni Prinsipe Salman sa luho. Ang kanyang determinasyon na pagsamahin ng kayamanan sa isang makabuluhang epekto ay maliwanag sa kanyang mga pamumuhunan sa hinaharap, lalo na sa kanyang mga pagsisikap na modernisahin ang ekonomiya ng Saudi Arabia at itatag ang isang pangmatagalang pamana mula sa kislap at kasikatan. Ang gastos sa kasaganaan ay matatagpuan sa komplikadong taliwas na pagitan ng imahe sa publiko at yaman. Kasama sa malaking kayamanan ay isang matinding pagmamanman. Ang mararahas na gastusin ni Prinsipe Salman ay madalas na nagiging biktima ng mga kritisismo, lalo na sa harap ng malaking hindi pagkakapantay-pantay ng yaman sa gitnang silangan. Upang ibalanse ang timbangan na ito, siya ay malaki ring nag-i-invest sa mga aksyon ng malasakit at sa kanyang ambisyosong proyekto na Vision 2030 upang i-modernize ang ekonomiya ng Saudi. Ito ay isang mahinhing sayaw sa pagitan ng pagiging isang ahente ng pagbabago at pagpayag sa sarili sa isang estilo ng buhay na magpapahanga kahit sa mismong mga nag-aari ng korona. Ang kanyang mga hakbang sa relasyong pampubliko ay nagpapakita ng kanyang trabaho sa Vision 2030 na nakatuon sa mga reformang pang-ekonomiya at mga proyektong pang-modernisasyon na naglalayong gawin ang Saudi Arabia bilang isang ekonomiya ng hinaharap. Kaya, anong maaari nating sabihin? Hindi lamang ipinapasiya ni Prinsipe Salman ang isang marangyang buhay, kundi kanyang ito ay isinasaayos muli. Mula sa mga palasyo at yate hanggang sa mga dimabilang na sining at paglibot sa pribadong mga isla, ang kanyang estilo ng buhay ay kumakatawan sa kapangyarihan, prestihiyo at siyempre malawak na kayamanan. Gayunpaman, sa kabila ng kislap at kasikatan, mayroong isang lalaki sa gitna ng lahat ng ito, nagbabalans ng kanyang imahe sa publiko sa mga pangangailangan na maging isa sa mga pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa mundo. Dito kami nagtatapos para sa araw na ito. Salamat sa inyong pagtangkilik. Kung kayo ay naengganyo, mag-click sa isa sa mga option na available sa screen para makita ang higit pang katulad na nilalaman.